Pag-usapan natin yung mga masustansyang pagkaing Pinoy, mura pa, pampalakas sa'yo para makaiwas sa maraming sakit, kahit yung mga cholesterol, diabetes. Ito lang titignan natin. Ang mga top 10, lampas sa 10, healthy Pinoy foods. Kita nyo, sobra healthy yan. Maraming sakit malalabanan yan. Tingnan natin ha. Number 1, munggo. Siyempre, munggo, high protein, di ba? Ang taas ng protina niya, tapos yung protina hindi sa baboy, hindi sa baka. Tingnan nyo, ang taas ng folate. High fiber kung masakit ang tiyan nyo. May phosphorus, may minerals, may manganese, vitamin B. Napakaganda. Okay, pwede kumain ng munggo. Huwag kayong maniwala sa nagsasabi na pag may arthritis, bawal. Hindi po nagsabi ng mga rheumatologist natin sa Pilipinas, pwede yan sa arthritis, hindi bawal. Ang bawal sa gout, yung gouty arthritis, ang bawal dyan yung mga alak, laman loob, karne. Yun ang kalaban. Pero vegetable protein, pwede. Sweet potato, kamote. Nakita nyo ang ganda ng kulay ng kamote, oh. Diba? Mura lang sa atin yan. Yellow, orange. Tulad na sinabi ko, mas makulay, mas maganda. Nasa color yan, eh. Ano? Mataas sa beta-carotene. Napakaganda para sa sakit sa baga, kahit yung mga naninigarilyo, pwede yan, kamote. Compared sa patatas, a little better to. Mas medium glycemic index. Pwede naman sa diabetic, wag lang masyado marami. Tingnan nyo, cholesterol-free, sodium-free, high fiber. Tapos yung kulay, napakaganda. Ang daming antioxidant. Marami pa sa atin. Itlog, syempre, mura, masustansya. Diba? Pwede kumain mga 1 egg in a day. Di ba? Wala namang kaso dyan. O kung kakain ka 2 itlog ngayon, gawin mong every other day. Every other day, 2 eggs. Every other day, 1 egg in a day. Basta okay lang cholesterol mo, wala namang sakit sa puso, hindi pinagbabawal ng doktor nyo. Pwede yan kasi mura at masustansya. Ang itlog kasi para siyang complete food. Parang complete food na siya. Marami siyang protein, lalo na yung egg white. Naku, yung egg white ang pinakamaganda sa lahat. Yung mga nanghihina, may sakit sa atay, namamayat na pasyente, egg white nang binibigay. Minsan nga, 6 na egg white, 10 egg white, high protein. Yung egg yolk, masustansya, kaya lang medyo may cholesterol lang. Pero okay po yan. Sabi ko nga, 1 egg in a day. High protein, high iodine. Para sa thyroid, konti lang ang pagkain may vitamin D, as in dog, meron ito. Okay, may zinc sa dugo, selenium, may folate, napakaganda. Tingnan nyo, may choline siya, ang egg choline para sa utak yan. Okay, pampatalino. Para sa mata, lutein, zeaxanthin sa itlog din. Tryptophan, tyrosine, maganda yan, pampasaya yan. May vitamin E, copper, folate, so complete food talaga. Ingat lang tayo sa egg, na wag masira. Okay, lagay sa ref. Pag nabilad sa araw, baka magka-salmonella, magtae. Yun lang ang kalaban natin dyan. Pero maganda ang itlog. Spinach or locally, mga kangkong natin, napakaganda. Kita nyo, green, sobrang green. Green leafy vegetables, sobra po healthy yan. Parang si Popeye, di ba? Kumakain ng spinach, pampalakas. Tingnan nyo. Saan mataas itong mga green leafy? Sa iron, mataas siya, 15%. Magnesium, manganese, mataas siya. Copper, mataas siya. Potassium, meron din siya. 12% daily needs ito. Vitamin K, para sa dugo. Vitamin A, 52%. B9, vitamin C, meron din. So, talaga napakaganda ng kangkong. Kung mataas ang cholesterol, pwede itong mga green leafy vegetables. Sari-sari yan. Kahit yung mga talbos ng ampalaya, kangkong, at iba pa. Lahat yan, halos pare-pareho yung benefits. May protina pa yan. Maganda sa iwas cancer, colon cancer, sa nagtitibi, nag-constipate, maganda po yan. Pampahaba ng buhay, gulay. Nilagay ko lang spinach, kangkong, pero yung ibang green leafy, kasama lahat yan. Tofu, di ba? Yung mga vegetarian, ito ang mga kinakain, di ba? Veggie meat, tokwa, tofu. Hindi ko sinabi taho. Taho kasi, okay yung taho, kaya lang pag nilagay mo ng arnibal, matamis na kasi. Pero yung tofu, napaka-healthy siya. Para sa buto, may high protein siya, okay?
May iron siya for anemic. Yan, no? Napakaganda. Iwas cancer din kasi nga vegetable protein siya para bumaba din yung cholesterol. At maraming vitamins, antioxidants, kompleto siya. Yan, no? High fiber, high folate, high protein, napakaganda. Iba nga, veggie meat, di ba? Yung mga vegetarian, ito yung ginagawa nilang karne, ginagawang lasang karne. Sa Japan, puro tokwa. Ayan, Asian food. Sardinas. Yan, mura, masustansya, di ba? Ngayon, pagdating sa sardinas, ang medyo mag-iingat lang yung may gout. Pag sinabi kong gout, mataas ang uric acid, talagang namamaga. Yung tunay na arthritis, gouty arthritis, ibig sabihin mataas yung uric acid sa blood test. Yun ang medyo iwas sa sardines kasi mataas siya sa uric acid. Otherwise, pag ordinary arthritis ka lang naman, yung osteoarthritis, arthritis ng pagtanda, o yung mga sakit-sakit sa likod, hindi gout yun eh. Yan ang mga aging eh. Aging yon. So, dun sa ordinary osteoarthritis, na karamihan naman ng Pinoy, osteoarthritis lang, pwede ang sardinas. Bakit maganda sardinas? Mura, masustansya, high protein. Ayun, ang ganda ng protein niya, isda, 22 grams. Marami siyang omega-3 fatty acids. Omega-3 para sa puso, para sa utak. Tingnan nyo, ang dami niya. Oh. Vitamin B12, selenium, vitamin D. Sabi ko sa'yo, bihira lang pagkain may D. May phosphorus, may calcium, pati buto, kakainin mo. May niacin, may iron, may potassium. Sobra siyang healthy. Kaya wag mamatahin yung mga sardines. Okay? Kung medyo maalat ang gawa, di wag nyo na lagyan ng mga asin o dagdag, di ba? Kung ano yan, haluan nyo pa ng gulay, di ba? Pwede nyo haluan ng gulay sa luto. Saging, di ba? Healthy food yan. Ito talaga favorite ko. Ito, lagi ako may saging. Okay, tam. Ito, kahit saan may saging ako. Para saan ang saging? Sa akin, pamparelax, pampakalma. Sa mga may nervyos, may anxiety, saging. May tryptophan siya, nagiging serotonin, antidepressant. Saging para sa ulcer, para sa heartburn. Yan, no? Pag sumakit yan ko, kakainin ko kalahati. Okay? Pantapal yan, ng gas-gas at yan, natatapalan niya. Pang-energy, pampalakas. Okay? Mga tennis player, basketball player. Pag ginutom ka sa daan, nahihilo ka, magko-collapse ka, hypoglycemia, saging pa rin. Pag ninenervyos ka, saging. Tsaka ang bilis baunin, no? Diba? Madali kainin. Kung apple, paano mo kakainin yung apple? Saging, napakaganda. At syempre, yung potassium ng saging. Pinapawisan, nagtatae, diba? Nadi-dehydrate, construction worker, yung mga talagang physical work, saging. Ano, ang taas ng potassium niya. Pag una yung numero, mataas siya. Ano, saging, magnesium, phosphorus, napakaganda. Vitamin B, na marami din. Nuts are healthy. Okay, mani, nilagang mani, wag lang masyado maalat. Itong peanut butter, actually, very healthy siya sa payat. Sa malnourished, yung payat na bata, pwede peanut butter. Pero kung mataba ka na, overweight ka, diabetic ka, syempre, iwas tayo matatamis. Hanggang nuts na, hindi na peanut butter. Kanin, di ba? Nakakataba ang kanin. Paano gagawing mas healthy yung kanin? Pwedeng brown rice o kaning lamig. May pag-aaral sa kaning lamig eh. Pag yung kanin lamig, di ba? Parang medyo dumikit-dikit na siya. So yung kanin lamig, pag ininit mo, less glycemic index, mas hindi tataas ang blood sugar. Yung bagong saing na kanin na mainit, na buhaghag siya, mabilis magpataas ng blood sugar. Pero yung kanin lamig, may pag-aaral, kanin lamig, nagdikit-dikit yung mga parang molecules niya, nagdikit-dikit yung glucose niya. So, mabagal ang pasok sa katawan. Pansit, syempre, diba, gawin mo na lang, lagyan mo ng gulay, lagyan mo ng mushroom, lagyan mo na repolyo, gawin mo lang mas healthy. Tulad ng sinabi ko, saging, napakaganda. Pwede ba sa diabetic ang saging? Sa akin, pwede siya. Medium glycemic index siya, 89 calories. So, 2 sagings a day para ka nang kumain ng kalahating multivitamin. Favorite ko yan. Pinakita ko kanina, spinach, iron, magnesium, napakaganda. Others, lahat ng isda, syempre maganda, di ba? Fatty fish, mga
Ano ba yung Doc Lisa? Mga hasa-hasa, di ba? Bangus, okay din yan. Okay? Tamban, galunggong, pwede na yan sa atin. Strawberries kasi mahal eh. Pero kung sa Baguio, baka affordable. Yan mga ganda. Hindi ko na gano'n sinali, mahal kasi. Oo. Di ba? Green tea, pwede rin. Di ba? Spinach, pwede rin. Oh. Ito, dark chocolate. Pwede naman dark chocolate. Yung more than 70%. Kaya lang yung dark chocolate sa Davao, maraming dark chocolate. Kailangan maliit lang. 10 grams lang. 10 grams in a day. Ang limit, ayon sa pag-aaral ng dark chocolate is 45 grams per week. Ganun lang. 45 grams, maliit lang siya. Ganun lang siya. So, yung isang bar ng ganyan, 2 linggo mo kakainin yun. 2 linggo. Hindi mo pwede ubusin ng isang araw kasi konti lang. Pag sinobrahan mo yung dark chocolate, tataba ka. Wala na rin benefit. Dapat konti lang. Yan, bananas. At syempre, papakita natin to. Yung mga yellow-orange food. Tulad na sinabi ko sa inyo, yan ang ginawa ng Diyos eh. Mas makulay yung pagkain, mas healthy siya. Yan, mas yellow, mas orange. Like ito, bell pepper. Like yan, corn, lahat yan. Mas yellow, mas orange, mas maganda. Okay? Para lang added info lang, sa diabetic kasi marami nagtatanong paano kung diabetic. Pag diabetic kasi, healthy naman to lahat. Pero meron lang mga pagkain na konting ingat. Pwede kainin, pero wag lang sosobrahan. Di ba? Alam natin sa diabetic, kanin. Di ba? Pero merong mga gulay na very starchy. Parang kalabasa, di ba? Pwede kalabasa, very healthy sa diabetic. Huwag lang sobra dami. Corn, healthy ang corn, madilaw. Pero pag dinamihan mo ang corn, parang kanin siya. Mas healthy nga ang corn kaysa sa kanin. Pero yung corn kasi syempre, carbohydrates pa rin siya. So, corn, green peas, kalabasa, yung mga pagkain yan, medyo high starch siya. Parang starchy, patatas din, patatas. So, limited. Yung patatas mo, yung corn mo, parang i-count mo, parang 1 cup of rice siya. Kasi pag dinamihan mo, tataas din yung sugar mo. Pero hindi ko sinabi huwag kumain. Healthy pa rin siya. Pag diabetic lang, konting hinay-hinay. Okay? So, sana po nakatulong tong video natin. Healthy Pinoy foods. Meron ba ako nakalimutan? Lagay natin dito sa list ko. Siyempre, counted na yung gatas, yung bawang. Nakalimutan ko, tubig. Tubig, pinakamalaga. 8 to 12 glasses of water, napakahalaga. Ampalaya, di ba? Ampalaya, okra, para sa diabetes. Pwede natin luya, para sa nagsusuka. Oatmeal, pwede rin, di ba? Taho, tokwa, tsa. Buko, pwede naman ang buko, di ba? Marami nagtatanong sa buko. Healthy ang buko, kaya lang kung diabetic ka o mataba ka, medyo high calorie ang buko eh. 1 glass of buko juice, walang asukal, mga 45 calories. So, isang buko, mga 2 baso yon, mga 100 calories na yan. Pag kinain mo pa yung laman, baka another 150 calories. So, buko, very healthy, pero ingat lang kung baka lang tumaba kayo. So, sana po nakatulong tong video. Mura at masustansyang pagkaing Pinoy. God bless.